pagkokorona kay Maria ay pagkilala na siya ang ating reyna. Sa mga pagbasa natin ngayon, may ipinapahiwatig na dalawang katangian ng pagkareyna ni Maria: tanglaw ng liwanag at umaapaw na grasya. Tularan natin si Maria na ating reyna. Magdala rin tayo ng liwanag sa mundo nating nauubusan na ng pag-asa. Dalhin natin si Jesus sa ating kapwa, lalo na sa mga taong napag-iiwanan, nahihirapan at nabibigatan sa buhay. Kung tayo ay mayabang at makasarili, ang idudulot natin sa mundo ay kadiliman at kabigatan. Ngunit kung tayo ay nabubuhay sa katotohanan, kabutihan at kagandahang loob, magdadala tayo ng kaliwanagan at kaginhawahan sa ating mundo. Si Maria ay bukas palad. Bukas ang kanyang mga palad upang dumaloy ang grasya, umagos ng lagpas sa kanya. Hindi niya ipinagdaramot ang grasya. Sa halip, malaya niyang tinatanggap at masaya niyang ibinabahagi ang grasya. Siya ay kek karitumene, umaapaw sa grasya. Kaya naman mga kapatid, tularan natin si Maria na ating reyna. Sa ating mga puso, sa ating mga palad, sa ating mga pagkatao, hayaan nating dumaloy at umapaw ang grasya. Ang tunay na kagalakan ay hindi lamang matatagpuan sa pumapasok na grasya, kundi mas nararamdaman sa umaapaw na grasya. Ang biyaya ng Diyos ay mas nararanasan kapag ang grasya na nagmula sa Kanya ay ibinabahagi at ipinagkakaloob natin sa kapwa. Si Maria nating reyna ay nag-uumapaw sa grasya. Sigurado ako na bawat isa sa atin dito ngayon sa kanyang dambana ay may kwento ng karanasan na ang mahal na Birhen ng Lourdes ay naging tanglaw ng liwanag at naging daluyan ng umaapaw na grasya, lalo na sa panahon ng kagipitan at kahirapan. Nawa tayo man din na namimintuho sa Kanya ay maging tanglaw ng liwanag at daluyan ng umaapaw na grasya para sa ating kapwa.